hapon sa inyong lahat. As clearly pointed out by Attorney Torion, I am here as an adopted candidate of PDP and to lend my full support sa gagawing hakbang ng PDP na nag-adopt sa akin. And at the same time, I am here for the simple reason that I cannot be oblivious to the observation, the call and the plea of not just who voted for me, but for the many other voters na nakita itong napakaraming irregularity, anomalies ng nasaksihan nating lahat dito nagdaang halalan. And yung ating mismong Commission on Election should also be not oblivious to the observations of not just one party, not just one or two candidates, but rather the observation prevailing as even up to this very moment ng maraming mamamayang Pilipino. And we are tired of every election, pagkatapos na lamang ay laging kini-question yung integridad at kredibilidad ng naturang halalan. So it's time, and I ask the newly elected legislators of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated election system law sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting pero full transparency pagdating sa counting. At marami naman na tinulungan ang ating butihing Vice President Inday Sara Duterte na nagwagi. Marami naman na inendorso si Pangulong Duterte na nagwagi. Tingnan naman natin kung sila'y how will they respond into the call of the many people. Balik na tayo sa manual counting sa precinct level at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta pagkatapos bilangin ng mano-mano sa precinct level. After all, yung automated election law, kaya naman ito ipinatupad at naipasa upang iwasan yung naging masaklap na experience nating mga Pilipino noong 70s and 80s, even up to the early 90s, yung ballot box snatching, yung ballot box stealing, at yung mga violence at the precinct level counting dahil nabilang nga ng tama yung boto sa presinto, subalit nawawala yung ballot box. And to address that anomaly experience in the past, balik sana tayo sa manual counting sa precinct level at ang transmission na lamang automated. And I call on the many new and incoming, the re-elected senators and congressmen and women na natulungan ng malaki ni Pangulong Duterte sa kanyang endorsement at ni Vice President Inday Sara Duterte. We have 3 years. At itong 3 taong ito, sana ay gawin nila yung nararapat nang sa ganun matuldukan na yung lack of transparency, lack of accountability, lack of integrity and credibility in the conduct of our elections. Yun lamang, and again, I am here to lend support, my full support sa gagawing hakbang ng PDP at ng aking mga kapwa kandidato sa Duterte 7. Yeah. Well, tulad ng nabanggit ni Attorney Jimmy, Attorney Vic at saka ni Attorney Bobet, no? Itong umiiral na sistema ng pagboto, pagbilang at saka pag-canvass hanggang sa madalas sa National Board of Canvassers sa COMELEC, napaka-depektibo talaga. Nakita ko mismo, naranasan ko mismo sa eleksyon na ito. Yung itong teknolohiya, itong makina na kinuha ng Commission on Election ay questionably talaga. Mismo ako nakaranas, experience. Bumoto ako, inilapang ko yung balota, may ingat ako, hindi nagkaroon ng overvote. No? Sinaksak ko yung balota sa makina, ayaw kainin. Inulit ko ulit, ayaw kainin. So tinawag ko na lang yung chairman ng BEI. Ikaw na nga yung maglagay sa balota. Kinain naman yung balota. Paglabas ng resibo, blanco. Wala. Tapos
Merong silang ginawa, yung card na hawak ng chairman ng BAI para maka-issue ng receipt. Ando doon yung technical person ng COMELEC. May lumabas na resibo. Ang resibong lumabas, yung mga kandidatong hindi ko binoto dahil sila ay kandidato sa kabilang partido, kabilang grupo. Sa senador, wala kahit isa sa amin ang lumabas, pati pangalan ko wala. Doon sa mayor na kandidato yung asawa ko, hindi rin lumabas yung pangalan, iba yung kalaban ang lumabas. Yung mga kandidatong konsihal doon sa amin na hindi ko naman binoto, sila rin ang lumabas. So inulit na naman. May lumabas na namang resibo. Iba na naman ang lumabas na resibo. So, kung ako mismo ay naging biktima nito, ako mismo, nakita nyo naman sa aking inilabas sa Facebook at TikTok account. No? So, pinirmahan ko na lamang yung mga 3 resibo na yon at iniwanan ko sa BOI. Ito, maliwanag na yung sistema ng inadapt ng komisyon, teknolohiya na ginamit po dito, hindi nagbibigay ng tama na aktual na lalabas yung boto ng ating mga kababayan. Lagi nating sinasabi, democracy is sacred only if the votes of the people will be properly counted, canvassed, and the result will be those who deserve to be elected will come out. Hindi po ganun ang nangyari dito. At hindi namin sinasabi na lumabas kami ngayon because we believe that we won the election or what. Lumabas po kami ngayon para hindi namin pwedeng i-frustrate yung daan-daang libo o milyon ng mga botante na tingin po nila ay talagang maanumalya itong halalan na ito, depektibo itong mga makinang ginamit at hindi lumabas yung tamang kagustuhan ng ating mamamayan. No? But we are not here to ask for deferment of the proclamation or to stage an election protest or what. No. Andito po kami para sabihin sa mamamayang Pilipino, tulad ng sinabi ni Atty. Torion, kung depektibo naman itong sistemang umiiral sa pagboto, pagbilang, pagkanbas, ano pang sasabihin natin? May demokrasya pa ba sa Pilipinas kung ganito yung sistema ng eleksyon? So tulad ng sinabi ni Atty. Vic, panahon na naripasuhin natin itong mga umiiral na mga batas, patakaran pagdating po sa halalan. Kung gusto pa po natin manatili ang tunay na demokrasya na sistemang umiiral sa ating bansa. Iyon ang dahilan kung bakit po kami lumabas po ngayon. Para ipahayag yung aming damdamin at damdamin ng mga milyon-milyong Pilipino na nakita nila kung ano yung sistematikong pattern na lumalabas na resulta ng eleksyon. Sabi nga nila, too centralized the system, kaya too centralized din yung defects. Alam po ninyo sa Amerika, na lagi po nating binabanggit na siya yung ating sinusundan pagdating po ng usaping demokrasya at saka free, orderly, and honest election. Bawat estado sa Amerika, may kanya-kanyang sistema ng pagboto, pagbilang at pagkanbas. Actually, kahit na within the state itself, let's say for example sa state of Florida, in every county, on every city, magkakaiba pa rin yung sistema ng kanilang pagboto. To make sure na hindi magiging centralized yung dayaan or centralized yung pagdepektibo yung sistema, centralized na depekto ang mangyayari. Yun ang sistema natin sa Pilipinas. At itong technology na ginamit po ngayon sa eleksyon na ito, hindi pa po ito nasubukan sa ibang bansa. Dito nila unang sinubukan itong technology na ito. Ewan ko kung saan gawa ito. Kung gawa ito sa Korea, sa Amerika, o sa Europa, o sa China, o sa Japan. Pero ginawa po yung Pilipinas na guinea pig. Experimental dito sa Pilipinas. Kumita lamang po yung may-ari ng kumpanya dito. At ginamit po nila itong sistema dito sa Pilipinas. Nang sa ganon ay may maipakita sila eventually na meron silang eksperyensya sa naganap na halalan sa isang panig ng mundo na babanggitin natin.
Pilipinas. Yun lamang po ang talagang nakakasama ng loob na itong ating mga kababayan na umaasa na mabibilang yung kanilang boto ng tama, hindi po yun ang nangyari dito sa halalan na ito. Hindi po namin sinasabi na si Atty. Vic, Atty. Bundok, Pastor Kibuloy o Atty. Lambino nanalo po kami sa halalan. Hindi po. Hindi namin kliniklaim po yun. Ang kliniklaim lamang po namin dito ay hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. At ito ang masakit dahil wala tayong recourse. Yung Commission on Election lamang po kasi ang isinasaad ng ating saligang batas as the last agency which can decide pagdating po rito sa mga issues tungkol po dito sa election na ito. Otherwise, you go up to the Senate Electoral Tribunal kung gusto mong magprotesta or eventually to the Supreme Court. Hindi po natin kakayanin ang gastusin sa ganon. Kami ng tatlo rito, wala po kaming ganong karaming pera kaya wala po kaming political advertisements sa television, sa radio. Tiyaga na lamang po kami sa inyong mga vloggers ng social media account. Wala po kaming kasamang mainstream media sa aming pag-ikot-ikot. Samantalang sa kabila, syempre, sila ang pinunduhan. Sila ngayon ang sinamahan ng mainstream media. Kaya mas nakilala yung mga ibang kandidato kisa sa amin. Lalong-lalo na pagdating sa election protest. Magkano yung gagastusin pag nag-file ka ng election protest, Atty. Torion? Aabot ng mga 300 million. Pag nag-file ka ng election protest, bakit mo pa naman gagawin yun? No? Wala nga tayong 3 million eh. Ano pa yung 300 million? So yun po yung dahilan kung bakit po kami lumabas ngayon. Bago po natin pagsalitain din po